Isa rin ba sa paborito mo ang bibingkang malagkit na may latik sa ibabaw? For today's video, samahan niyo akong magluto ng no-bake bibingkang malagkit na may latik. No-bake dahil hindi na natin kailangan pang i-bake yung latik na ilalagay natin sa ibabaw ng ating malagkit. Tara at simulan na natin ang pagluluto. Unahin na natin ilagay dito yung ating gata ng nyog. Ito yung ikalawang gata ng nyog, tapos nilagyan ko lang siya ng half cup ng purong gata. Haluin lang natin to para maiwasan natin yung sobrang pamumuo ng ating gata. Maglagay na rin tayo dito ng dahon ng pandan para mas maging mabango yung ating bibingka. After kumulo ng ating gata ay maglalagay na rin tayo dito ng 1/4 cup ng puting asukal. Kaunting asukal nga lang ang inilagay ko dito para naman hindi masyadong matamis yung malagkit dahil maglalagay naman tayo ng latik sa ibabaw ng ating bibingka. Haluin lang muna natin to hanggang sa matunaw yung ating asukal bago tayong maglagay ng malagkit na bigas. At after nga matunaw ng ating asukal ay ilalagay na natin dito yung ating 2 cups ng malagkit. Kung mapapansin nyo sa iba ay sinasaing muna nila yung malagkit bago nila lutuin dito sa gata. Ako, ginagawa ko ay dinadirect ko na dito sa mismong gata para mas mapabilis yung pagluluto natin. Same lang naman din kasi yung procedure at mas mabilis pa kapag ganito yung pagluluto natin. At kapag nagluluto ka ng bibingka, dapat matyaga ka sa paghahalo dahil walang katapusang paghahalo yung gagawin mo dito. Halo lang ng halo hanggang sa maluto yung ating malagkit. At kapag yung malagkit nyo ay yung as in lumalaban na sa inyo, yung ganito na, yung kapag hinalo nyo ay nakukuha nyo na talaga siya ng buo, ibig sabihin yan ay okay na yan. Mas masarap kasi kapag yung malagkit nyo ay yung makunat-kunat. At after nga maluto ng ating malagkit ay itatransfer ko lang yan dito sa ating malinis na tray. Naglagay din ako dito ng dahon ng saging. Kung mapapansin nyo, mas masarap talaga ang bibingka kapag nakalagay sa dahon ng saging. Ito nga palang dahon ng saging ay bago ko ginamit ay pinainitan ko muna ito sa apoy. Napapansin ko kasi na kapag may dahon ng saging ay mas sumasarap pa ang bibingka o anumang kakanin. Ipa-flatten lang natin tong ating malagkit. Dapat pantay siya. So gagamit lang ako dito ng spatula para mapantay ko yung ating malagkit. At kapag okay na yan ay set aside muna natin siya. Then isunod natin gawin yung ating latik na ilalagay sa kanyang ibabaw. Sa parehong kawali, dito ko na lang din lulutuin yung ating latik. So, gagamit ako dito ng isang basong purong gata. Hahaluin lang natin yan. So, dito ay wala na namang katapusang paghahalo, kaya naman konting tiyaga lang. Then, kapag medyo namumuo na yan, ay pwede na natin ilagay dito yung ating sugar. Half cup nga lang ng brown sugar yung inilagay ko dito dahil ayaw naman namin ng masyadong matamis. Halo nga lang tayo ng halo dito hanggang sa magtiken lang yung ating latik. Yung consistency kasi na dapat nating makuha dito ay yung talagang sobrang lapot na niya. At after nga ng ilang minuto pang paghahalo ay eto na yung ating latik. So ganito na yung consistency niya. Kung titingnan nyo ay sobrang lapot na niya. At habang mainit pa yan ay ilalagay na natin siya dito sa ibabaw ng ating malagkit. Then, ipa-flatten lang ulit natin yan. Dapat pantay para mas maganda naman yung itsura ng ating bibingka. Pwede mo nga rin itong gawing negosyo dahil napakadali lamang nitong gawin at napakamura lang naman ang puhunan mo dito. At eto na nga yung ating latik. Ayan, na-flatten ko na siya and tingnan nyo, napaka-smooth na niyan tingnan. Next naman ay hihiwain na din natin tong ating bibingka at syempre hindi naman po pwedeng hindi natin yan titikman. At habang hinihiwa ko tong bibingka, kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. At paki-like and share mo na rin itong ating video. At ito na nga yung ating bibingkang malagkit na may latik sa ibabaw. Tingnan nyo naman kung gaano yan ka-perfect at napakasarap niyang tingnan. For the complete recipe ay ilalagay ko na lang po sa description box at comment section. Sana ay nagustuhan nyo itong ating recipe for today. Kain po tayo. See you on my next video. Thank you for watching. Bye-bye!